Good day everyone. We are the Group 5 and we are here to present a short presentations about the customs, traditions, and cultures of the Moro people. So when we say Moro people are also called Bangsamoro. And karamihan sa kanila ay mga Muslim na kadalasan or matatagpuan sa kalakhan ng Mindanao, Sulu, and Palawan. So yung cultures, practices, and traditions na meron sila ay blended ng Islamic beliefs and ng indigenous tradition na kung saan ay nag-develop over the centuries. So, umpisahan natin sa traditional clothing. So, kung makikita ninyo or mapapansin ninyo, yung pananamit ng mga Bangsamoro ay kaaya-ayang pagmasdan and maganda siya. Pero yung pananamit nila is hindi lamang siya nakafocus dun sa ganda. Meron siyang representation and nagre-reflect siya ng modesty, pagkakakilanlan, and yung artistic characteristics na meron ng mga Moro people. Next is yung music and instrument. So, isa sa mga kilalang music instrument ng mga Moro people ay yung tinatawag nating agong na kung saan ito ay yung large gong. Kadalasan nila itong ginagamit kapag nagkakaroon sila ng mga pagtitipon or mga rituals na kung saan is ginagamit din siya or applicable din siya dun sa mga siyaw na mayroon ng mga Moro people. Now, let's talk about the traditional dances of Moro people. First is the pangalay. It is a graceful hands and arms movement. Second is asi, is a royal dance for the Sultan of Borong, and lastly, the talo, which is dance inspired by combat. Moro dances are known for elegant movements and storytelling. And now, let's talk about the art and symbolism of Moro people. First is the ochre design. Ochre design is a flowing plant like patterns and carving and decorations. There are also sarimanok. Sarimanok is a mythical bird symbolizing good fortune. And the vinta boats, which is the colorful boats with striped sails. More peoples believe that art reflects spiritual belief and identity. The sari manok is the legendary bird that has become a symbol of Maranao art. It comes from the word sari and manok. Sari means cloth or garment, while manok is a Filipino word for chicken. And a sari manok is a symbol of good fortune and royalty. It is a very unique and elegant bird that showcases the rich culture and history of the Maranao people. The Bangsamoro weapons are not only for protection and defense, but they are also indicators of one's authority, wealth, and social rank based on the quality and embellishments of the blades, handles, and shet or scabbard. In Islamic law, Muslims do not eat pork, so their dishes only use halal meat. Halal means the food is prepared in a way that follows their religious beliefs. And some common ingredients in their dishes are coconut rice and halal meat. Their food reflects both their faith and the local resources available in their community. And some popular dishes are pastil, beef kulma, and chicken piaparan. These dishes are known for their rich flavor and cultural importance. Now, aside from food traditions, let us now move on to marriage traditions. In some Muslim communities, arranged marriages are still common. This means that the families help in choosing a suitable partner for the bride or groom. And another important part is the dowry, also known as bride wealth, which may be given as a symbol of commitment and responsibility. Their weddings are usually colorful and ceremonial, showing the rich culture and traditions. The celebrations are not just about the couple, but also involve the whole family and community. Marriage is very important because it strengthens family and communities, making relationships closer and more united. To summarize, the Moro people are Muslim Filipinos with a rich and unique culture. Their way of life is strongly influenced by their Islamic faith, which can be seen in their food, clothing, and daily practices. They do not eat pork, wear modest but colorful clothes, and follow religious traditions like prayer and fasting. They are also known for their music, dances, and art, such as the kulintang instruments, graceful dances, and symbolic designs like the sari manok and vinta. In addition, they have a strong warrior history,
using weapons like the kris and barong to defend their land. Their traditions, including marriage and celebrations, help strengthen family and communities. Overall, the Moro people show the importance of faith, culture, and identity, and they are an important part of the Philippine cultural diversity. Sa timog na bahagi ng Pilipinas, partikular sa Mindanao, Sulu Archipelago at Palawan, naninirahan ang mga Moro. Kabilang sa kanila ang mga grupong Maguindanao, Maranao, Tausug, Yakan, Sama Badjao at Iranon. Ang kanilang pamumuhay ay umiikot sa pamilya, pananampalataya at komunidad. Maraming pamilyang Moro ang nagtutulungan. Ang ilan ay nagsasaka, ang iba ay nangingisda, at ang iba naman ay naghahabi ng magagandang tela. Magandang araw po, mahal na dato. Tuloy po kayo sa aming simpleng tahanan. Halina kayo, narito ang dato. Magandang araw, Datu. Magandang araw po, mahal na dato. Sumayin niyo ang kapayapaan. Ang ating pamayanan ay dapat may pagkakaisa at nananatiling may paggalang sa isa't isa. Ang paggalang sa mga nakatatanda at pinuno ay isang mahalagang kaugalian ng mga Moro. Ang mga tradisyonal na pinuno tulad ng dato o sultan ay gumagabay sa kanilang mga nasasakupan tulad ng sa makasaysayang Sultanate of Sulu at Sultanate of Maguindanao. Kumuha na muna kayo ng pagkain para sa mahal na dato. Mahal na dato, ano pong inyong sadya't kayo naparito? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Naparito lamang ako upang anyayahan kayo sa darating na kasala ng aking anak. Nawa ay makapunta kayo. Sige po, dato. Kung gayon na hindi na kami magtatagal at kami hahayo na. Naparito ang dato, tayo ay inimbitahang dumalo sa kasal ng kanyang anak. Talaga po ba, Inay? Kailan po ba ito? Sa mga susunod na araw, kailangan nating dumalo sa mahalagang okasyon. Kung gayon ay aagahan ko makauwi nang makapunta tayo na mas maaga. Mangingisda na ako. Ang dagat ay nagbibigay ng pagkain sa ating pamilya. At akin namang ipagpapatuloy ang paghahabi sa pamamagitan nito ay napapanatili natin ang ating tradisyon. Inay, maaari ba kitang tulungan? Siyempre, sa ating pamilya, tayo nagtutulungan sa isa't isa. Ang relihiyon ay mahalagang bahagi ng buhay ng mga Moro. Karamihan sa kanila ay sumusunod sa Islam. Isinasagawa nila ang araw-araw na pananalangin na tinatawag na salat, nag-aayuno tuwing Ramadan at nagbibigay ng kawanggawa na tinatawag na zakat. Malapit na ipagdiwang ang Idil Fitr kasama ang ating buong pamilya. At pagkatapos naman ito ay susunod na ang Eid al-Adha. Kilala rin ang mga Moro sa kanilang magagandang sining. Ang kanilang mga ukit na tinatawag na ukir ay makikita sa mga bahay, bangka at kagamitan. Pakinggan ninyo ang tunog ng aming kulintang. Isang tradisyonal na musikang ginagamit ng mga Maranao at Maguindanao. At tingnan ninyo ang mga makukulay na hilabi ng mga yakan.
Ay, gaganda naman itong tingnan. Maaari ko ba itong subukan? Sumainyo ang kapayapaan. Ako ay narito at naghahanap ng matutuluyan. Maligayang pagdating, halina tumuli ka sa aming munting tahanan. Sa aming kultura, palaging tinatanggap ng buong puso ang bisita. Ang pagiging magiliw sa mga bisita ay isang mahalagang tradisyon ng mga Moro. Ang kasal ay isang mahalagang tradisyon na nasa kulturang Moro. Ang kasalang Moro ay may kasamang tradisyonal na kasuotan, basbas, musika at handaan. Ngayon ay ating saksihan ng pagsasama ng dalawang tao. Simula sa araw na ito, kayo ay ganap ng magkasama. Nagpapasalamat kami sa biyaya at suporta ng aming komunidad. May pagpatuloy at igalang namin ang tradisyon sa aming pagsasama. Sa loob ng maraming siglo, napangalagaan ng mga Moro ang kanilang kultura at tradisyon. Sa pamamagitan ng aming mga tradisyon at pagkakaisa, patuloy naming nabubuhay ang kultura ng mga Moro.